Sinong galit sa akin? Yung nagsabi si Abante at yung si Dan Fernandez at saka si Ray. Sipain ko sila, sabihin mo. Utang ina. At utang ina. Talagang babarilin kita, pero sabihin mo na hindi ko na trabaho eh. Pag mo lang akong takot-takotin niya, sipain kita. Good day mga idol, welcome back to my channel. So for today's vlog mga idol is ito, medyo maganda-ganda itong gagawin natin reaction video mga idol. Dahil ito nga si Tatay Diggs mga idol nagsalita na dito sa Quadcom mga idol, di ba? Kasi mga idol, may banat siya, no? May banat siya kay Boy Dila. Kilala niyo si Boy Dila mga idol. May banat siya kay Congressman Abante mga idol, di ba? So pakinggan natin. Pero bago yun mga idol, galit na galit nga yung mga idol yung Quadcom. Dahil nga hindi nakapunta to si Tatay Diggs sa naging hearing nila, no, na dapat pinapadalo siya mga idol, inibitahan siya, di ba? So yun, hindi siya nakapunta. So galit na galit mga idol, gusto manakit ng Quadcom. So ito mga idol, pakinggan natin to si Tatay Diggs, no, si former President Duterte mga idol, nagsalita na ito. Mr. President, parang galit yata ang Quadcom na sino daw sinipot ang hearing. Inimbitahan ka ba nila sa hearing? Bakit sila galit na doon man ako? Yung sa Congress. Sa Quadcom. Sa Quadcom. At sa Senate. Sa Quadcom na. Hindi sa Senate, sa Quadcom. Mga congressman ako. Kasi mga idol, galit na galit tong yung Quadcom. Kasi sa Senate hearing mga idol, dumalo si Pangulong Duterte, di ba? Dumalo si Tatay Diggs dyan. Kita nyo naman kung paano niya talagang siniwalat yung kanyang mga gustong sabihin mga idol. Ngayon, gusto siyang kausapin o hindi padaluhin itong Quadcom mga idol. Kaso ito nga mga idol, yung reaction ni Tatay Diggs mga idol. Inimbitahan ka daw pero Atty. Delgra. Galit sila? Galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. Sinong galit sa akin? Yung nagsabi si Abante at yung si Dan Fernandez at saka si Ray. Sipain ko sila, sabihin mo. Utang ina. Si Kong Barbes, si Kong Abante, si Kong Dan Fernandez, tsaka si Kong Paduano. Si Pain daw ni Tatay Diggs. Pera nila. Wala na akong pera eh. Oh, yun. At pamasahe ako doon. I am living on my retirement pay. I never... Kayo, taga Davao kayo. Lakin tayo doon. Magkababata tayo dito. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan. Pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Buang. At sinabi pang ipakuntim ka daw. Sige daw. Si Paduano nagsabi, kaniha lang. Sino? Paduano. Yung Congressman Paduano. Congressman Paduano. Kasi Sino yung unggoy na yan? Kita nyo mga idol, si Congressman Paduano, no, nagsabing ipapakontempt si Tatay Diggs. Talagang gigil na mga idol tong Quadcom na to mga idol eh. Gigil na kay Tatay Diggs tong mga to. kasaan yan? Kasi yung aktor na diyan, si Dan Fernandez, Abante at saka Paduano. Nag-contempt sa lahat. You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong kanunin. Galing na ako sa Congress. Mayor ako, na congressman ako, na presidente na ako. Do not give me that shit. Yan mo sa kanila. Totoo bang may impartiality na nakita mo ngayon? Wala masiguro, but alam mo, Galing na nga si Tatay Diggs dyan mga idol, di ba? Sa ano na yan? Sa pagka-mayor, pagka-congressman, tapos ngayon nga nagka-presidente mga idol, di ba? Ayan ang sinasabi niya sa mga congressman na to mga idol. Yan ang banat niya dyan. actually, wala, in fairness to the idiots, wala akong notice na pupunta ako ngayon. Sabihin mo nga sa hindot na yan. Di ba si Atty. Delgra Mayor nagbigay na parang According to Tatay Diggs mga idol, wala daw siyang parang kaalam-alam na pupunta siya ngayon. Wala daw siyang na-receive na notice. ay sa Somon or sa So what was his reply?
kasi nalagay sa ano na according to Attorney Delgra na yung ginawa mo sa Senado, pwede nilang kukunin kung gusto nila. Ano mo sinabi ko? What is there to say or more to what I have said? Sinabi ko naman lahat. Ano po ba ang gusto ng mga gago? May balita, Mayor, na ang ICC prosecutor sa ICC? Yes. Ang kilala kong ICC is Immaculate Conception College. Utang sabihin mo sa ICC, I'm addressing to the ICC. Pumunta kayo dito at bibitayin ko dyan sa Akasya. Lo nila. Yari kayo kay Tatay Diggs, mga idol, ito nagsasalita na ulit. Yari kayo. Ibang issue. Pwede ba magbigay ang Senate ng transcript ng statement? Statement sa Senate. They will do that. Well, it's up to them. Are you posing a question or are you informing me? They're informing you that they are Giving all the giving all the they will give the transcript out to ICC. It's a possibility. Well, go ahead. Be my guest. Mr. President, Yes. if in case the Quadcom, Hindi na ako presidente. Rudy Duterte. Mayor Rodrigo Duterte, if in Oh, case the Quadcom will invite you, bigyan kanila ng pamasahe, are you still willing to be there to attend the Quadcom? May katakot? May maganda bang member dyan sa Quadcom? Mayor, alam mo ba na merong isang drug lord na tumaya sa Pilipinas, hindi mo napatay, bumalik ngayon tapos nag-file naman ng certificate of candidacy, tatakbo naman ng mayor. Yan si Mabilog sa Iloilo. Yan mga idol yung dating mayor ng Iloilo, mga idol, si Mabilog, di ba? Noong time nakalakasang maraming mayor ang namamatay, mga idol. Kasi nga, ano yan kadalasan sa mga mayor, mga idol, protector ng droga yan, di ba? Yun ang dati, no, yung sabi-sabi, protector ng droga. So, isa si Mabilog, mga idol, na kinabahan, no? Talagang kinabahan ang betlog, ayun. Nag-ibang bansa. Tapos ngayon, mga idol, si Tatay Diggs, hindi na siya nakaupo ngayon. Ito, bumalik. Tatakbo daw ulit mayor sa Iloilo, mga idol. Ako po, laganat na naman ng mga ano dyan. Mga droga dyan, sigurado. Nasa listahan mo yan na drug lord. Kaya sumibat sa Amerika. Tama. Ngayon nagbalik. Si Mabilog. Nag-file na naman certificate of candidacy, tatakbo ng mayor sa pati si Kerwin Espinosa. Mga drug lords na ngayon. Yes. Yung mga drug lord sa panahon mo. Sige, kasi may panahon-panahon manulang Ano pa yan, mga idol, Kerwin Espinosa, di ba? Yung tatay niyan, pinatay, di ba? Hindi naman pinatay, kumbaga napatay. Di ba? Yung tatay niyan, kasi nga drug lord, no? Tapos, itong anak niya kasali din, nakulong. Ngayon, pinalaya, mga idol. Pantakin mo, mga idol, drug lord. Pinalaya mo. Grabe. Grabe, mga idol, grabe yung nangyari na yun. Mantakin mo, drug lord, pinalaya mo. Ayan, sigurado, mga idol, limpak na naman yan. Ngayon, panahon ng drug lords. Totoo yun, panahon ngayon na drug lord. Ako retired na. Ayoko nang gumulaw. Hindi na ako magpreparado, magipag-away. Hindi naman ako takot. But ayoko na kasi tapos na ang panahon na binigay ng Diyos sa akin. I was given the responsibility of being mayor, of being a prosecutor, mayor, president. Hindi, I cannot be the guardian of my people for all. Pero bakit meron pang gustong bumalik ka? Ayaw ko na. Ayaw ko na rin pumatay. Kasi At yung mga vlogger, daming mga vlogger ngayon, gusto, Duterte, may ibalik. wala na ang kamay ko. Sa totoo lang, mga idol, ang daming nagsasabi na bumalik daw sana si Tatay Diggs sa no? Kung pwede lang, no? Ibalik sa pagka-presidente, no? Si Tatay Diggs. Talaga, mga idol, daming magagawa na naman ito, mga idol. Sigurado kita mo, 6 years ng 6 years niyang pag-upo, di ba? Apakaraming pagbabagong nagawa, di ba? Paano pa kung bumalik, di ba?
Yun ang maraming, mga idol, maraming nag-request, no? Kahit ganyan sa Tatay Diggs na, alam mo yung palamura. Pero mga idol, apakadaming may gusto sa kanya, mga idol, isa na ako doon, di ba? Tigas na oh. Ayaw niya, pero ang mga tao gusto siyang ibalik. Ayaw ko na. Mga tao Hindi ko na. gusto. Mga vlogger lips. Sabi nga ko na, I would again refer you to the Bible. There is always a time for it. Time to be born. There is a time to be mayor, a time to kill, and a time to be peaceful, and a time to be at peace with God. Huwag na nila akong gawin, just don't fuck with me. Kasi kung kalkalin pa ako nila sa ginagawa ko na trabaho, at utang ina, talagang babarilin kita, pero sabihin mo na hindi ko na trabaho yan. Huwag mo lang akong takot-takutin yan, paing kita. Di isa lang tanong niyo, bakit kinahamon mo na sila? Pailan ninyo ako ng kaso? Bakit hindi kayo pinanan ng kaso? Bakit gusto nila doon lang sa hearing? Hanggang dyan lang. Hinamon mo naman na pailan mo na ako ng kaso. Bakit hindi ka pinanan ng kaso? Inamin naman ang pinatay mo. Ayaw ko sumabugok na yan. Mayor, if in case you'll be invited by Trump administration to be one of the consultants for drugs, will you accept that? Ayaw ko na rin. Kasi matanda na ako. Maging hambugiro na kasi ako. Marami naman diyang ex-drug lord yan. Okay. Anyway, final question ko ngayon. The issues against you in both the Senate and in the House is always focus on extrajudicial killing and double death squad. This started during the time when Laila De Lima was still chairman of the Commission on Human Rights in 2009 to be exact. How come, despite the fact that about 20 years had elapsed, hanggang ngayon, wala silang ebidensya na pinakita sa korte o sa publiko? In the allegation that dito sa Davao, halimbawa, there were 2,000 extrajudicial killing victims which was buried in the Laod Quarry. How come up to this time they have not produced a single piece of evidence? Naging CSR, naging DOJ Secretary, naging Senador. Hindi ko man, I'm not challenging Senator De Lima to... So yung mga idol, yun nga yung kini-question nila, no? Kasi nga, si former Senator Laila De Lima, mga idol, matagal lang nag-iimbestiga sa sinasabi niyang DDS, no? O yung Davao Death Squad, mga idol. Matagal lang iniimbestigahan yun. Simula nung mayor pa, ito si Pangulong Duterte, no, si Tatay Diggs. Di ba? Simula mayor, iniimbestigahan niya, walang nakuha. Naging presidente, di ba? Walang nakuha. Tapos ngayon, mga idol, di ba? Ibinabalik nila. Wala namang patunayan, di ba? Ayun ang malupit doon, mga idol, di ba? Hanggang sabi nga ni Tatay Diggs, mag-file sila ng kaso, di ba? Yun ang hinahamon ni Tatay Diggs sa nung Senate hearing, mag-file sila ng kaso kung meron talaga, di ba? Yun patunayan nila, di ba? Up with something. Magyayabang na rin ako. Maybe because being a lawyer, mahirap talaga mag-build ng kaso. Parang bahay yan Start a poste, yun. Tapos you get to the wall and then to the roof. Mahirap talaga lalo na kagaya ko ngayon. Wala man akong naalaala na pinatay ko na banhaw na nag-resurrect. Hindi biro. Hindi. Ewan ko, because siguro baka naawa rin ng Panginoong Diyos na ayaw ako bigyan ng problema kasi sa katandaan ko ngayon at this age, baka he might really want to spare me of gusto na lang ng Diyos siguro maligaya ako
ganito na lang. For whatever there was, or ano ang nangyari o anong sinabi nila na ginawa ko, kaya yung sa Dumoy, inubos ko talaga. I did it because I had to do it for my country. So yun mga idol, napakinggan nyo naman yung naging panayam nila kay Tatay Diggs, no? Napakinggan nyo yung lahat ng sinabi niya ngayon mga idol, di ba? So yun mga idol, ano masasabi nyo? Comment down below mga idol. Alright, sobrang maraming salamat mga idol. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Ciao!